Amen. Thank you so much kay Theo. Ano po? So, actually, Toye po ang tawag ko sa kanya. Belated happy birthday, ha? So, nakita nyo naman ang suot ni Theo. Talaga naman, napaka-poging-pogi. Manang-mana sa kanyang mami. At daddy, syempre, di ba? Nakita namin, ha? Proud tatay and nanay. Nakakatawa po kasing makita ng mga anak po natin ay nagsiserve sa Panginoon. So, shout out ko lang po ang aking best friend, si Brother Renzel John. Brother RJ, namimiss na kita, ha? So, muli, thank you sa pag-aalaga nyo sa amin, nila Maricar, at ng mga kasama natin dyan, ha? Sila Ira. At patuloy rin po natin ipag-pray si Ate Mila sa Hagun. So, nakaka-bless po talaga ang kanyang patutuo sa kabila po ng kanyang physical condition. Yung faithfulness niya hindi naapektuhan. Tuloy-tuloy na nagtatapat sa Diyos. Tapos sila, Mami Percy, hindi ko po alam kung galing na po sila. Kung hindi, patuloy pa rin po nating ipag-pray ang kagalingan po nila. Kasama na po sila Kuya Frank, ano po, ang family po nila. Alright, so this time, dadako na po tayo sa mensahe. And I believe ang ating pong laging excitement dito sa feasting ay ang feasting on the divine verses. Amen? So, ang topic po natin for tonight ay ang patungkol sa pagpapatawad. Follow God and forgive. Follow God and forgive. I would like to request all of you, kung may Bible kayo, buksan niyo po sa Luke chapter 17. Luke chapter 17. Actually po, nung ako po'y nasa conference, sapagkat ako po'y nagkaroon ng pagkakataon na yung mga kasama ko po ay naging tagapagsalita rin po, kaya nabe-bless po ako sa kung paano kumilos at nangusap ang Panginoon po sa akin sa mga preachings din po na aking napakinggan. And mula po doon, ako po ay nagbigay pansin din po sa mga topic na kanilang tinalakay upang humingi sa Diyos ng message na ang aking heart's desire ay hindi lang ako ang mabless, kundi maging blessing din po sa bawat isa, particularly sa inyo po na talaga namang masugid na sumusubaybay dito po sa ating pong ministeryo. Luke chapter 17, babasahin ko po verses 1 to 6, and please sundan po ninyo ang aking pagbasa sa inyong mga Biblia. At kung kayo po'y walang Bible ngayon, kasi marahil yung iba po'y nasa biyahe, yung iba po'y nanonood lang sa kanilang cellphone, so pakinggan nyo na lamang po ang aking pagbasa, and please try to understand as I read our text. Ano po? Luke chapter 17 verses 1 to 6. Then said he unto the disciples, It is impossible but that offenses will come, but woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostle said unto the Lord, Increase our faith. And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto the sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Again, the title of our message tonight, Follow God and Forgive. Let us pray. Dakilang Diyos, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral na ito. Naniniwala po ako na laging meron kang purpose sa bawat mensahe na pinapahintulutan mo pong may pangaral. At nawa dakilang Diyos, bigyan mo po kami ng spiritual sensitivity. May we understand your message, Heavenly Father. And may we discern your will para po sa bawat isa sa amin. And I pray, O Father, that you will continue to fill me with your Holy Spirit. Help me, O God, na maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. Ang usapin po ng pagpapatawad ay isang napakahalagang paksa na itinuro po sa banal na kasulatan. Marahil po, mga minamahal, sa bawat isa sa atin na nakikinig ngayon, posible po that one way or another, tayo po ay nakagawa ng kasalanan o tayo po ay nagawan ng kasalanan. Kaya nga dito sa ating pong magiging pagtalakay, ipapakita ko po sa inyo ang pagpapala ng pagpapatawad. Yung kahalagahan po nito at yung reason kung bakit ito po ay naiutos po sa atin at kung bakit ito po ay talagang sadyang binigyan ng emphasis po ng banal na kasulatan. So dito po sa context natin, kausap ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. At ang naging topic po nila is about pagpapatawad. At ang pinaka masasabi po nating puso na nais po na i-address ngayon, ang sentro na nais pong i-address ng mensahe natin ngayon, ay ang matuto po tayong sumunod sa Diyos sa pagpapatawad, sa usapin ng pagpapatawad. Marahil po, mga minamahal, ang ating pong mensaheng ito ay magiging tugon ng Diyos sa tanong sa isip natin or doon po sa mga sitwasyon natin sa buhay. Kasi hindi po natin namamalayan, napakalaki po ng disadvantage kapag hindi po natin na i-apply kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, dito po, 3 bagay po ang nais kong bigyan natin ng pansin sa ating pong mga talatang binasa. 3 bagay po. Una, about carefulness. About carefulness. Pangalawa po, about considerations. Considerations. Pag-iingat, pagsasaalang-alang. Yan po. Okay? So, tapos po, yung pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So again, kung kayo po'y nagno-notes, ilagay nyo na po. Dito po sa mga talata natin, ang bibigyan ko po ng diin, ng emphasis, ay ang patungkol po sa carefulness, patungkol po sa considerations, at patungkol po sa Christ-likeness, sa paksa po ng pagpapatawad. Okay? Unang bahagi po ng ating pong magiging pagtalakay ay ang patungkol sa tinatawag nating carefulness. We need to be cautious, mga minamahal. Pansinin po natin ang unang 2 talata. Ang sabi po rito, "Then said he unto the disciples, It is impossible but that offenses will come, but woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones." Sa simple understanding po, sinasabi po ng talata sa atin na kung tutuusin po, yung mga katitisuran, yung mga pagkakamali, yung pong mga pananakit sa iba, or yan po ay imposibleng hindi mangyari. Nangyayari po yan. Pero ang sinasabi po rito, kaya ang sabi ko po, this is about carefulness, to be cautious. Ano po? Yun po yung idea po natin na bagamat meron pong katitisuran, yan po'y realidad, yan po'y nangyayari, pero pakaingatan po natin na tayo po ang panggagalingan. Pakaingatan po natin na tayo po ang makakasakit, tayo po ang makagagawa ng hindi maganda sa kapwa, tayo po ang maging katitisuran. Yan po ang simple idea na nais ko pong ibigay sa puntos po nating be cautious. 'Di ba? This is about carefulness. Maganda po na tayo maging maingat, mga minamahal, sa bawat salita na sasabihin natin, sa bawat mga kilos natin, sa bawat pagpapasya na gagawin natin, lalo na sa usapang relasyon, ingatan po natin na tayo ang panggalingan ng ikasisira ng iba, tayo ang panggalingan ng masasabi nating ikatitisod ng iba. Iwasan po natin hanggat maaari na tayo ang maging dahilan o maging katitisuran. Isipin niyo po ang sabi ng verse number 2, "It were better for him that a millstone were hanged about his neck."
Kanino po yun? Sino po yung tinutukoy? Yung nagiging sanhi ng katitisuran. Kaya nga sa church, pag naintindihan nyo po itong mensaheng ito, may iwasan na po natin. Yung po bang, yung pagsasalita na walang kaingat-ingat, mga kapatid, pagka po tayo ay nag-aangkin na Kristiyano, ang Kristiyano po dapat talagang may binagong buhay. Ang mga Kristiyano po ay dapat medyo maging mapagbantay. Ingatan po natin kung paano tayo bumibitaw ng mga salita. Ingatan po natin kung paano po tayo gumagawa ng kapasyahan, yung ating pong pamumuhay. Baka hindi natin namamalayan, nakakasakit na tayo ng iba, nakapagbibitaw na tayo ng mga mabibigat na salita, nakakatisod na po tayo. Baka ingatan po natin yan. So ito po ang unang bahagi. Sabi niya, for sure, merong mga katitisuran. For sure, merong mga panggagalingan ng kamalian. For sure, may mga magkakamali, may mga makagagawa ng hindi tama, ng mga masama. Pero ang pagsikapan natin, wag na sa atin, wag na tayo. Di ba? Sa usapang church. Wag na po nating hayaang tayo pa ang nakakasira sa patutuo ng church. Wag natin po, lalo na kung may mga bago-bago po tayong nakakasama, doblehin po natin ang pag-iingat. Kahit sa mga bata, di ba? Na nakatingin sa atin, na sumusunod sa atin, so pakaingatan po natin na tayo po ay maging stumbling block, mga kapatid. Ingatan natin na tayo po ang maging rason upang sila po ay matisod. So, ito po ang unang bahagi na nais ko po na ang bawat isa ay maging partikular ang patungkol sa kahalagahan ng ating maingat na pamumuhay, maingat na paglakad, maingat na pagsasalita. Nakaranas na po ba tayo niyan? Na dahil sa ating pong carelessness, may na-offend? Diba? Tapos minsan, naka-offend na nga tayo, mapagmataas pa tayo, mapagmalaki pa tayo. So kung meron tayong dapat pinakaiiwasan, kung meron tayong dapat pinakaiingatan, yung tayo ang maging sanhi ng ikahihina ng iba, ng ikasisira ng iba, at ng ikatitisod ng iba. Maganda po yung pagkakasabi, di po ba? Sa realidad, ang sabi po, then said he unto the disciples, it is impossible but that offenses will come, but woe to him through whom they come. Sabi sa aba nila na siyang panggagalingan ng ikatitisod. Kaya nga, huwag tayong mabubuhay na parang nag-iisa tayo sa mundo. Lagi niyong iisipin po ito na may mga matang nakatingin sa atin, may mga taong nakapaligid sa atin. Alam niyo, yung iba po wala sa lugar Mangangatwiran siya na wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin, wala akong pakialam kung anong sasabihin nila sa akin. Hindi po pwede yun. Kung Kristiyano po tayo, dapat may malasakit po tayo, dapat may pakialam po tayo, kaya ang kalooban ng Diyos, pakaingatan natin ang ating patutuo, pakaingatan natin ang ating pamumuhay, pakaingatan natin ang ating pagsasalita. Kaya nga sa Biblia, tinuruan tayo bilang mga Kristiyano, paano tayo dapat nagsasalita. Kaya ito po yung mga binabantayan natin dapat. Baka mamaya bumibitiw tayo ng salita na hindi natin alam na nagiging rason para talaga ma-offend o ma-discourage ang iba. Kaya tinuruan tayo. Ang sabi ng Biblia, dapat daw po biyaya ang hatid ng ating pagsasalita. Niliwanag din daw po sa Biblia na tayo raw po, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Yung buhay daw natin, binabasa ng mga tao. Ang tanong po, pagka ang buhay natin ang naging batayan ng mga tao, kamusta kaya? Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga tao na nakakakita at nakakabasa sa atin? So, be careful, be cautious. So, for me, the message is about carefulness. Okay, second, the message is about considerations. Yung bang pagsasaalang-alang. At dito po pumasok yung pong talagang direktang pagsasabi ng Diyos na dapat matuto tayong magpatawad. Okay? Ang sabi po sa verse number 3, sakop pa rin po ito nung carefulness, yung unang bahagi, take heed to yourselves.
Pero kaya ko po hindi sinama ito sapagkat mas may kukonsider po natin na ang sinasabi po niya, take it to yourselves, ang karugtong po, if thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. Dito ngayon papasok yung sinasabi ng iba, kung hindi magrepent. Diba? Kung hindi magrepent, paano mo patatawarin? Of course, yun talagang sa kanya, it is very impossible for you or for him, for that person, na makita yung pagpapatawad mo kung hindi siya talagang magsisisi. Okay? But to have a forgiving spirit, that is the will of God. Yan po yung kalooban ng Panginoon. So dito po, ang sabi po, pakaingatan ninyo ang inyong mga sarili. Kung ang kapatid mo ay nagkasala laban sa iyo, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Sa verse number 4, and if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Mahirap pong gawin ito nang hindi natin matututunang magsaalang-alang. Diba? Yung maging considerate po tayo. In fact, sa Biblia po, tinuruan din naman tayo, katulad nga nitong talatang ito. Naaalala ko, kahit nga yun sa Galatians, bagamat ito po, lagi kong sinasabi sa inyo na ang context po nito, may mga nalihis, may mga talagang bumagsak, nagkaroon po ng masasabi nating dahil sa kahinaan, bumagsak at nadala na naman ang mga maling turo at mga maling aral. Diba? The principle that I would like everybody to apply is the spirit of, yung prinsipyo ng pagsasaalang-alang. Okay, kasi ang sinabi po sa Galatians chapter 6 and verse number 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, he which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Gusto ko lang pong pansinin natin yung sinabi nung, considering thyself, lest thou also be tempted. Naalala ko si Pablo, ang isa sa paalala niya, sabi po niya, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Wala po talagang taong makapagsasabi na tayo po ay hindi sasablay, hindi magkakamali. Kaya nga sa unang bahagi, di po ba, pagbilin sa atin, napakaingatan po natin na tayo talaga yung magkamali, na tayo yung maging katitisuran, yung tayo yung makasakit, tayo po ang makasira. Pakaingatan po natin yan. Okay? Pero dahil sa katotohanan na tayo po ay may tendency rin, being human, na magkamali. So dito po, ipinupunto na napakahalaga po na kung may nagkasala sa iyo, dapat maging forgiving ka. Ang ibig sabihin, maging considerate ka kasi ikaw din naman may pagkukulang, ikaw din naman nagkakasala. So ito po ang naisiparating ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pakaingatan niyo wika ang inyong mga sarili. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, then thou shalt forgive him. Alam niyo, nung sinabi po yan ng Panginoon, sabi po ng mga alagad, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. Ito po yung sinasabi kong bahagi na narinig ko po doon sa conference na talagang, kumbaga po, may mga bagay na ipinakita ang Panginoon sa akin, pinapagtibay ng Panginoon sa akin. Kasi kadalasan po, di ba, ang issue natin, faith eh. Yes, I believe faith is very important. In fact, pagka-Kristiyano ka, from faith to faith po tayo eh. And the just shall live by faith. Di po ba? We need to walk by faith and not by sight. Nung sinabi po ng Panginoon, sa usapan ng matuto kang magpatawad, ito po ho, yung pagsasaalang-alang po yan eh. This is about consideration. Diba? Kasi dapat maisip mo na tayo, tao rin tayo, nagkakasala rin tayo, nagkakamali rin po tayo. Kaya importante na matutunan natin na maging considerate sapagkat tayo rin po ay may posibilidad na magkasala at makagawa ng mali sa iba. Pero kapag ka atin pong binigyan ng punto, yung pong sinabi ng Panginoon, ito po yung naging reaksyon at ito po yung naging tugon ng mga disciples. Ang sabi ng verse number 5, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. Parang ang gusto nilang ipunto,
kakailanganin ko talaga ng malagong pananampalataya para magawa ko yan. Okay? And then, in verse number 6, please take note, and the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. So, ipinupunto po, mga kapatid, na kung ang inyong kahilingan, increase your faith, yung pananampalatayang meron kayo, di ba? So, importante po na bigyang pansin po natin yung sinabi ng Panginoon na kung kayo'y may pananampalataya na katulad ng grain of mustard seed, siguro po, magandang alam natin yung characteristic ng grain of mustard seed, di po ba? Kumbaga, yung faith na handyan na yan, ang kailangan lang po, yung pusong handang sumunod. Okay? Ang importante po mga kapatid, yung bang ating pong sundin. Salita ng Diyos yan, yung pananampalataya, nandoon na yan. In fact, ang tawag sa atin, mananampalataya di po ba? So, ang pinatutungkulan ko po, mga Kristiyano, ang isang tawag po sa mga Christians, mananampalataya, believers. Di po ba? Mananampalataya, it means to say, na nahandoon na po yung faith. Ang kailangan na lang po natin, having that faith, sumunod sa kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. So, kung baga po, ang ipinupunto, hindi pinag-uusapan dito na kailangan mo ng malaking pananampalataya. Ang kailangan mo lang, dahil nandyan na yung pananampalataya, sundin mo lang kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Well, siguro po, kung magpapakatotoo tayo, yung pong ikaw, kapag ka po siya'y nakagawa ng hindi tama sa iyo, sa unang pagkakataon, maybe, maging madali lang sa iyo sige, pinatatawad na kita. Pero dito po mga kapatid, yung sabihin ng Panginoon, di ba? If he trespass against thee 7 times in a day. Wow! Ibang usapan na po yan, di ba? Yan ang natural ng tao. Okay? That is our tendency, being human. Aba, ibang usapan na po yan. Diba? Yung bang pagka po yung kapatid mo nagkasala sa iyo, and then sa ilang beses na nagawa sa iyo yan. So, ang human tendency po. Kaya, kumbaga, pinag-uugnay po natin na if you have yung faith as a grain of mustard seed, you can even say to the sycamore tree, be plucked up by the root. So, ibig sabihin, nasa sayo yan, ang kailangan mo na lang, isabuhay mo yan. Ang kailangan na lang, sumunod, mga kapatid. Okay? So, yung consideration, siguro may kukonsider ko sa una, sa pangalawa, pero kapag marami na, parang ang hirap nun. Okay, kasi nga, tumatakbo, tumiiral ang isip mo sa kung sino ka at ano ka bilang tao. Pero tatandaan nyo po, opo, tao tayo, pero Kristiyano na po tayo. At dapat may kaibahan ang mga Kristiyano, di po ba? So, we need to be forgiving. Yan po naman ay hindi iilang pagkakataon na itinuro po. Ganito po kasi yan. Naalala ko po yung parable ng ating Panginoon. Na nung yung kanyang servant, yung kanyang slave, ay kanyang sinisingil sa kanyang pagkakautang. Nagmakaawa po itong slave sa kanya at pinatawad po niya. Okay? Ang problema po, ito pong slave, pinuntahan yung kanyang kapwa slave. Okay? At sinisingil po niya sa pagkakautang sa kanya. Pero ano po ang ginawa niya? Hindi niya isinasaalang-alang. Hindi niya isinaalang-alang, manapa, ang lumalabas po mga kapatid, para pong, di ba? Sinakal niya to hanggang excuse me po, 'di ba? So, ang punto natin doon, yung bang itinuturo sa atin, paano nangyari na ikaw, ang Diyos walang sawang pinatawad ka, pero ikaw nagbibilang ka ng kakulangan ng kapwa mo. Kaya nga, sabi ko po, kahit kay Ma'am Maris ninyo, sa buhay po namin, kahit pastor pa ako, hindi po pwedeng hindi ka sasablay, hindi kayo magkakaroon ng conflict. Pero ang maganda po, pag nagpatawaran, zero na po uli. Diba? Yun po yung isang bagay na magandang matutunan po natin. At pagka po may nagkakasala sa atin, ang una na pong ating iisipin, tayo rin naman nagkukulang. Tayo rin naman nagkakasala. Minsan nga, di ba? Mas malala pa yung nagagawa po natin. So, be considerate. Yung una po, be cautious.
carefulness. Pangalawa po, be considerate. Considerations. Okay? So, pangatlo po, na magandang bigyang pansin natin, kasi ito yung makakasagot, paano natin magagawa yun? How about you? Basta matatango ka na lang, tama yun. Patawarin mo lang ng patawarin. Ayan. So, yung masasabi po natin kaisipang Kristiyano, yes, patawarin mo lang ng patawarin. Pero sa totoo lang, laban yan sa naturalesa natin eh. 'Di ba? Hindi po yan madali na gawin. And maganda, aminin po natin yan. Ako, aamin po ako sa inyo. Kung ako lang, hindi ko po kaya yan. Kung ako lang, kailangan ko pong sumunod sa Diyos at magpatawad talaga. Pero pag umamin po tayo, it is not easy for us na magpatawad. So kaya dito, papasok ngayon yung idea na, hindi ba napaka-exaggerated naman? 7 beses na magkakasala sa iyo sa isang araw, tapos 7 beses na patatawarin mo siya. Ang konsiderasyon may hangganan. Kaya hindi tayo hanggang doon lang. So una, be cautious. Pangalawa, be considerate. Pangatlo po, be Christ-like. So kaya ang simpleng puntos natin kanina, di po ba? So, carefulness. Sa bahagi ng carefulness, ang dinidiin natin, ingat tayo. Opo, may katitisuran, pero wag na ikaw ang panggalingan ng katitisuran. Okay? Maaaring may mga nasisirang tao, pero wag sanang ikaw ang dahilan kung bakit may mga taong nasisira, kung bakit may mga taong napapariwara, kung bakit may mga tao po na kung saan napapahamak. Wag naman ikaw ang maging dahilan. Yung mga tumalikod, yung mga nanghina, wag naman sanang tayo po ang dahilan. Yun po yung unang binigyan ko po ng pansin dito po sa ating mga talata. Pangalawa naman, maging considerate po tayo na kapag kami nagkasala sa atin, learn to forgive. Matuto tayong patawarin siya. Hanggang kailan? Kaya nga pagsasaalang-alang eh. 'Di ba? So, talagang atin pong iniisip yung realidad talaga sa buhay na tayo rin naman nagkakasala, wag bilangan kung tutuusin, di po ba? Pero ito po, ipinupunto ng Panginoon para makita po natin that being human, it is very hard. It seems impossible for us na may apply natin yan. And that is why, ang sasabihin ko po sa inyo, it takes Christ-likeness. We need to be like Christ para mai-apply po natin ito. So kaya po sa pagsasaalang-alang, isaalang-alang natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagsasaalang-alang natin, isaalang-alang natin yung katotohanan tayo rin nagkakamali, tayo rin nagkakasala. Kaya sa Biblia po, mga kapatid, sa usapin ng pagpapatawad, ang ating pong parisan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yes, it is very true that being human, hindi madali na magpatawad. Being human, mga kapatid. Pero, alam nyo po, pag pinasok natin yung godliness, kaya pag nakakakita tayo ng mga Kristiyano na bitter sa buhay, bitter sa kapwa-tao, makikita nyo po, hindi masaya yung Kristiyano na yon. Hindi masaya ang tao na puno ng hinanakit. Hindi masaya ang tao na puno ng hinagpis. Hindi masaya ang tao na puno ng kapaitan. Hindi po masaya ang tao na puno ng sama ng loob. Hindi po masaya ang tao na puno ng galit at kapuutan. Nakita niyo po? So kaya pag inisip natin, ang pagpapatawad ay hindi lamang po pabor sa taong patatawarin natin, kundi sa atin din mismo. We are doing ourselves a favor kapag ka natutunan nating magpatawad. Alam ko po na nakaka-relate po tayo sapagkat sa mga pagkakataon pong pinatatagal natin ang galit sa puso natin sa kapwa natin, makita mo pa lang yung kapwa-tao natin, di po ba? Yung mismong object. Matanaw mo pa lang, sira na araw mo. Siyempre, pagka nasira araw mo, sira na rin ang mukha mo. Di po ba? Apektado na pati itsura mo. At siyempre, pagka ikaw ngayon, apektado na pati itsura mo, huwag mong sabihin yung mga nakapaligid sa iyo, hindi maapektuhan.
So, makikita nyo po yung laki ng damage na pwedeng makreate kapag hindi po natin sinunod ang turo at utos ng Diyos na tayo po ay magpatawad. Kaya nga ang message natin follow God and forgive. Kasi kung sarili lang natin ang susundin natin, naku, maniwala po kayo. Ang mga sarili po natin, talagang may natural na katigasan yan May natural na pagmamalaki po yan, di po ba? Ay, hindi ko talaga para palagpasin ito. Hindi ko talaga kakalimutan to. Hindi madali para sa akin. And then, ini-entertain natin yung ganun takbo ng pag-iisip. And because of that, talagang lalong humihirap po sa atin. Bakit hindi ang isipin natin, ang Panginoong Hesukristo nga, di ba? Ganun po dapat. Ang Panginoon nga, hindi naman nagkasala, pero natutong magpatawad o very forgiving sa mga nagkasala sa Kanya. Tayo nga nagkakasala rin, tayo pa ba ang hindi magiging forgiving? So, importante po na para mai-apply natin ito, ma-reach natin yung level ng Christ-likeness pagdating po sa usapan ng pagpapatawad. Opo, umami na po tayo. Kung ang natural na pagkatao natin, ang ating pong masasabi nating batayan, titiyakin ko po na ang natural ng pagkatao natin, hindi po. Sabi ko nga, ang takbo ng tipikal na tao, pagka po yan nasaktan mo, ang tendency po niyan, gaganti. Mananakit din po yan. Kapag ka po yan, nagawan mo ng hindi maganda, talagang baka nga dahil dyan, kahit yung hindi nagdadasal, pagka nagawan mo ng hindi maganda, baka matutong magdasal yan. At ang magiging dasal niya, sana po mapahamak siya, sana po. Isipin nyo, hindi ho nagpe-pray, natututong mag-pray. Kaso ang prayer, para po doon sa sama ng loob at kabigatan ng puso, doon sa nakagawa sa kanya, yung hindi niya mapatawad na tao. Kaya naman mga kapatid, nung sabihin po dito, okay, take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. So, be considerate. Nagkakasala ka rin. Kaya pag kami nagkasala sa iyo, patawarin mo siya. Okay? Kung siya ay nagkasala sa iyo, hindi naman po natin ito, yung masasabi po natin, yung literally, bibilangan natin ng ganong bilang. Ang ibig sabihin lang nito, talagang ang dapat nandoon sa atin yung heart, yung forgiving heart. Have a forgiving heart. Alam nyo, ang pusong mapagpatawad, hindi po nagbibilang. Intentionally po, kakalimutan mo yan. Kasi yung idea po ng pagpapatawad ng Panginoon, ang sabi po, di ba? Your sins and your iniquities will I remember no more. Siyempre, Diyos siya. Kung tutusin, wala siyang makakalimutan. Pero ang idea po, tinuturuan po tayo na yung pong tunay na pagpapatawad, intentional, nakakalimutan mo na kung ano yung ginawa niya sa iyo. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ka po yan pinanatili natin sa isip natin, ano po ang magiging epekto nito sa atin? So, pansinin po natin yung sinabi po ng Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Hindi ba? Doon po sa pagtuturo po ni Apostol Pablo sa kanila, binigyang pansin po yan patungkol sa usapin ng pagpapatawad na ang mga Kristiyano raw po hindi magandang nabubuhay sa kapaitan. Diba? Pansinin niyo po ang sabi ng verse number 26 ng Ephesians chapter 4. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Dinin niyo po, nasasako po nito yung binabanggit ko kanina. Dito po sa 26, ang sabi po, be ye angry and sin not. Kung meron dapat i-rebuke, i-rebuke. Dahil nagkakasala ka, pag hindi mo ni-rebuke, yun dapat i-rebuke. Kung merong may mali, ipaunawa mo yung kanyang kamalian. Ipakita mo sa kanya yung kanyang kamalian. So, wala kang problema doon. Tama po yun, di ba? If thy brother trespass against thee, ang sabi po, rebuke him.
Diba? Ipaunawa mo sa kanya. Nagkamali ka, nagkasala ka. Mali itong ginawa mo. Okay? At kung siya'y magsisi, forgive him. At kung siya'y nagkasala sa iyo ng 7 beses sa isang araw, 7 beses mo rin siyang patawarin. Ha? So, dito po mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na ang idea po nito is for us to have a forgiving heart. Always be ready to forgive. Diba? Follow God and forgive. So, kaya ang sabi niya, huwag niyong bigyan ng puwang ang dyablo. You see? Pagka po tayo, hindi natin ginawa yan, nagkakaroon ng pagkakataon po ang dyablo, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And verse number 30, eto medyo damhin nyo po ito ho, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Huwag daw nating pipighatiin yung pasasamain ng loob ng banal na Espiritu. Kaya nga pinaniniwalaan natin that the Holy Spirit is a person sapagkat siya nag-grieve, may emotion. Di po ba? Sa verse number 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ito pong verse 31 na ito at yung verse 32, hindi po natin ito maia-apply kung hindi tayo matututong magsaalang-alang. Okay? At para mai-apply natin ito, ang kailangan natin, gayahin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kunin niyo po ang diwa ho. As you listen, it is good na nagpa-process kayo sa inyong mind ng ating pong mensaheng ibinibigay. Tingnan niyo po. Sa verse number 31, hindi ba maliwanag, let all bitterness, walang ititira eh. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sabi ko nga po, pag tiningnan nyo po itong talatang ito, yung salitang all, applicable sa lahat. Let all bitterness, let all wrath, let all anger, let all clamor, let all evil speaking be put away from you with all malice. At po pwede rin naman po sa idea na let all, isa-isa yan. Ano yon? Yung mga bitterness mo, yung galit mo, di ba? Yung puot mo, yung mga pananalitang hindi maganda. Yun po, alisin daw po lahat yan. Be put away from you with all malice. Ito yung positibo. Manapa, ang sabi, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. You see? Mga kapatid, ang Panginoong Jesus, nung nakapako sa krus, wala namang humihingi ng tawad sa Kanya nung time na yon. Diba? Kundi nasa panahon po na ginagawan siya ng masama. Pero anong prayer niya? Father, forgive them, for they know not what they do. Ang ibig sabihin, nandoon na yung pusong laan na magpatawad. So, ganun din po tayo. Iyon po ang kailangan nating sundin at sundan, mga minamahal. So, we need to follow God and forgive or else talo tayo. Panalo ka ba kung bitterness ang nasa puso mo? Kung galit, puot ang nasa puso mo? Mga reklamo, hinagpi, sama ng loob, at lagi na lang masasamang kaisipan? Masaya ba ang buhay pagka ganyan? Hindi po. Kaya ang kalooban ng Diyos, matuto tayong magpatawad. Kung paano ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo nagpatawad sa atin. Ang simpleng tanong lang, ano ba na itutulong sa iyo ng pagtatanim mo ng galit sa puso? Pag-usapan ng heart, hindi maganda sa puso yan. Pag-usapan ng health, hindi rin po maganda sa health yan. Di ba? O pag-usapan ng relationship, harmonious relationship, hindi rin po maganda yan. Kaya talong-talo po eh. Diba? Kaya ang Diyos ay makatwiran na ituro niya sa kanyang mga alagad, una, maging maingat kayo na kayo'y maging katitisuran. Pangalawa, pag-ingatan nyo ang inyong mga sarili na kung ang kapatid nyo magkasala sa inyo, i-rebuke nyo at kung humingi ng tawad, patawarin nyo. Kumbaga sa idea, huwag kayong magbilang. Dahil kahit ilang beses siyang magkasala, tumingi siya ng tawad, patawarin. Mahirap yan. And that is the reason why
Sinabi ko po sa inyo, kailangan nating maging Christ-like for us. To be able to apply that. Kailangan po nating maging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga, kung yung hindi nagkasala, sa kabila nung hindi siya nagkasala, nagagawa niyang patawarin ng mga nagkasala sa kanya, tayo pa bang nagkakasala rin? Ang magiging mahirap na magpatawad. Kaya ngayong gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ay mayroong dahilan kung bakit ito ang mensahe na inilagay po niya sa aking puso. Tatlong mahalagang bagay ang nakita kong dapat matutunan natin dito. Una nga po, yung pag-iingat. Opo, maging maingat naman po tayo sa buhay po natin. Kung tayo po ay nag-aangkin na tayo mananampalataya, ingatan nating maging dahilan tayo ng pagkakatisod. Pangalawa, maging considerate po tayo na kung may nagkasala sa atin, matuto tayo magpatawad. Kasi tayo rin naman nagkakamali rin. Tayo rin naman nagkakasala rin. At dahil sa sinabi niya, dapat talagang laging laan na magpatawad, ilang beses man, matuto kang magpatawad o hindi na kaya to ng ating tipikal na pagkatao. Ang kailangan po natin, Christ-likeness. To be like Christ. I hope na ngayong gabing ito, muli po tayong natuto sa ating pong naging pagsasalo-salo. Nawa, magkaroon tayo ng aplikasyon dito po sa message na napakinggan natin, na kung meron kang naalalang tao na hanggang ngayon ang bigat-bigat pa rin ang kalooban mo sa kanya, gamitin nyo na itong pagkakataong ito para isettle mo na yan sa harapan ng Panginoon. Follow God and forgive. Ito po ay blessing para sa iyo. Ikaw mismo ang magagaangan ng puso. Ikaw mismo ang mapagpapala. Ikaw mismo ang magiging masaya kapag ka ang sarili mo ay inalisan mo ng lahat ng mga bagay na sinasabi po dito sa Ephesians chapter 4. Yung bitterness na yan, wrath, anger, clamor, evil speaking, malice, lahat ng yan, mga kapatid. So kaya umaasa po ako na ang salitang ito, ang mensaheng ito na ating napakinggan ay magiging dahilan upang tayo po ay magkaroon ng talagang masayang puso, na talagang tayo po ay magiging katulad ng puso ng ating Panginoon. Kapatid, tatlong bagay. Una, carefulness. Be careful, be cautious. Pangalawa, considerations. Be considerate. Pangatlo, Christ-likeness. Be Christ-like. Yun po ang nais nating ihatid sa lahat. Follow God and forgive. Pag hindi ka nagpapatawad, nasusuway mo ang Diyos. Na kung tutuusin, wala kang karapatan na hindi magpatawad. Katulad ng slave, susunod ka lang sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay nakapagsalo-salo sa iyong banal na salita. Thank you for talking to us tonight, Heavenly Father. Thank you for the enlightenment. Thank you for your powerful word. Lord, sagot na po ito sa talagang tanong sa aking isip, pangangailangan ko sa aking sitwasyon, at ito po, dakilang Diyos, ay solusyon na rin sa bigat ng aking puso na talagang ang susi pala ay ang Christ-likeness, ang maging mapagpatawad na katulad mo, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang impact ng mensaheng ito sa buhay ng bawat isa at ang application, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pong ginawang pagtalakay sa isang napakagandang paksa na magiging beneficial sa bawat mga Kristiyano kung ito po ay ating i-apply. Kaya tuloy lang po ang pagsubaybay dito sa ating ministeryo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega,
na ang tibok ng puso ay lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo. To God be the glory.